Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Aida at gusto ko lang po sanang magbahagi sa inyo ng kwento ng Tito Dindo ko nang minsan siyang nagtrabaho sa probinsya ng kanyang kaibigang tawagin po nating Alvaro. Siya nga pala ay nasa Kabisayaan po yung probinsyang pinangyarihan nito at nangyari po yung karanasan niyang ito. Napakatagal na panahon na rin yung nakaraan. Dahil ayaw ni Tito na maging pabigat noon sa pamilya nila, napagpasya niyang maghanap na lamang ng trabaho. Nahihirapan naman siyang makahanap sa kanilang bayan gayong kadalasan nga ay nakapagtapos na nga ng high school yung kanilang hinahanap. Elementarya lang po kasi yung inabot ng tito ko. At dahil nga sa hirap ng buhay nila ay tinatamad rin daw siyang mag-aral noon. Naalala nga noon ni Tito yung kaibigan niyang si Alvaro, kaya't naisipan niya itong puntahan sa kanilang probinsya. Aabutin lang naman siya ng mga 3 hanggang 4 na oras sa biyahe, kaya't sinubukan na nga niyang magpunta roon. Nang marating ni Tito Dindo yung bahay ng kanyang kaibigan, nagulat pa nga ito nang makita siya. "Anong ginagawa mo rito, pare? Sinong kasama mo?" Tanong pa raw nito sa kanya. Inanyayahan din niya si Tito na pumasok sa kanilang bahay, kaya't ginawa naman daw ni Tito. "Alam kong matutulungan mo ako, pare. Gusto ko sanang magtrabaho eh. Kaya lang wala talaga akong mapasukan. Mahirap kasing maghanap doon sa amin lalo na hanggang elementarya lang ako." Tugon naman po noon ni Tito. "Aba, tamang-tama, pare. Naghahanap ng janitor yung pinagtatrabahuhan ko. Pwede ka roon kung okay lang naman sa'yo." Tugon naman ni Alvaro kay Tito. Natuwa yung tsuhin ko noon gayong alam niyang hindi nga siya nabigo na humingi ng tulong sa kanyang kaibigan. Talagang sumugal lang siya, pero mukhang tama naman yung kanyang naging desisyon. Inilahad niya rin yung kanyang planong mangupahan kung sakaling matanggap nga siya. "Wala naman akong kasama rito sa bahay. Pwedeng dito ka na lang din at nang hindi ka na gumastos pa sa pangungupahan." Wika naman daw ng kanyang kaibigan. Hindi na nga tumanggi noon si Tito at ng araw na yon ay pumunta sila sa pinagtatrabahuhan ni Alvaro. Sa kabutihang palad naman ay wala namang naging maraming kailangan at kaagad na natanggap si Tito Dindo. Laking pasalamat na lamang niya sa kanyang kaibigan dahil doon. Umuwi naman kaagad si Tito noon sa kanilang bahay upang kumuha na nga ng kanyang mga gamit. Nais niya ring sabihin yon sa mga magulang niya na magkakaroon na nga siya ng trabaho. Natuwa naman daw yung mga ito. At wala na ring nagawa noong mag-impake na nga rin si Tito ng kanyang mga gamit upang makaalis rin kaagad ito kinabukasan. Sinabi na lamang nito sa kanyang mga magulang na huwag siyang alalahanin, gayong kasama naman niya yung kanyang kaibigang si Alvaro. Hindi na rin siya pinigilan ng mga ito at nang sumunod nga na araw noon ay umalis na rin si Tito sa kanilang bahay at nagpunta nga sa bahay ng kanyang kaibigan. Nangako naman siya sa kanyang mga magulang na magpapadala ito kapag nagkaroon na nga siya ng sweldo. Pinag-iingat na lamang siya ng mga ito sa lugar na yon at pinaalalahanang maging maingat sa kilos at maging maganda yung pakikitungo sa kanyang mga taong nakakasalamuha. Tanging pagtango lamang yung naitugon ni Tito Dindo noon sa mga ito. Naging maayos naman si Tito Dindo nung nakapagsimula na nga siyang magtrabaho. Dahil sa likas siyang mabait ay marami rin kaagad siyang nakagaanan ng loob sa kanyang pinagtatrabahuhan at maging sa baryo kung saan nga naninirahan sila. Naging malapit yung loob ni Tito sa ilang mga kakilala rin ng kanyang kaibigan. Madalas lamang siyang paalalahanan ni Alvaro noon na huwag siyang makipagkaibigan o makipag-usap man lang sa kababaryo nilang si Mang Emong. Hindi nga rin alam ni Tito noon kung bakit sa tuwing tinatanong niya yung kanyang kaibigan ay hindi raw ito nagsasabi basta't sundin na lang daw niya. Nagtataka man si Tito noon tungkol kay Mang Emong, pero minabuti na lang din niyang sundin yung sinasabi ng kanyang kaibigan. Hanggang isang pagkakataon nga noon, natanaw ni Tito Dindo si Mang Emong na naglalakad at dumaan sa may tapat ng kanilang bahay. Pero isang hakbang pa lamang yung nagagawa ni Tito ay pinigilan na nga siya ni Alvaro. "Huwag mong kausapin yung lalaking yon at baka magsisi ka lang kapag ginawa mo yan. Hindi mo siya kilala, kaya mas maiging lumayo ka na lamang sa kanya."
Hindi mo pa alam kung ano yung bagay na kanyang kayang gawin. Sambit pa nga raw ni Alvaro. Nangunot naman noon yung noon ng tsuhin ko. Hindi kasi talaga niya maintindihan kung bakit pinipigilan siya ni Alvaro na makipagkaibigan sa naturang lalaki. Ano ba kasi yung dahilan kung bakit dapat ko siyang layuan? Tanong pa nga ni Tito Dindo sa kanyang kaibigan. Wala naman kasi akong nakikitang rason para gawin yon. Dagdag pa raw nito. Tinanaw lang din niya yung lalaki habang papalayo na ito. At narinig pa niyang napabuntong hininga si Alvaro. Kaya't nilingon na nga niya yung kanyang kaibigan. Hindi ko na sana sasabihin sa'yo to eh. Pero dahil nakuryoso ka na rin, ay sasabihin ko na. Napansin mo rin naman siguro na nilalayuan ng mga tao yung lalaking yon. Alam kasi ng mga tao sa mga kabaryohan na aswang si Mang Emong. Marami na nga yung nakapagpatunay ron. Dahil ilang ulit na rin siyang nagtangkang mangbiktima ng mga tao rito. Wika pa nga raw ni Alvaro. Natahimik naman yung tsuhin ko noon. Hindi rin siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang kaibigan tungkol doon sa lalaking yon. May matalik na kaibigan niyang si Mang Emong dito. At labis yung tiwalang ibinigay sa kanya ng kababaryo naming yon. Pero hindi niya akalaing magagawa siyang traidorin ni Mang Emong. Dagdag pa ni Alvaro. Natahimik naman daw si Tito dahil sa kanyang narinig mula sa kanyang kaibigan. Natanong na lamang niya kay Alvaro noon kung anong ginawa ni Mang Emong sa kanyang kaibigan. At nagulat nga si Tito dahil sa naging tugon ni Alvaro sa kanya. Nagawang biktimahin ni Mang Emong ang mag-ina ng kaibigan niya. Pinaslang nito yung 2 taong gulang na anak ng kanyang kaibigan at kinain. Maging yung asawa ng kanyang kaibigan ay nagawa niya ring biktimahin. Hayok na hayok sa tao si Mang Emong ng mga sandaling yon. At kahit siya ay hindi nga rin nagawang pigilan yung kanyang sarili. Sabat naman ang kaibigan ko. Nanlaki nga raw yung mga mata ni Tito Dindo. Hindi niya kasi inaasahan na may ganong bagay na ginawa si Mang Emong. Gayong napakaamo raw kasi ng mukha nito kung titignan. Parang napakabait raw. Maraming takot kay Mang Emong kaya siya nilalayuan. Siya yung literal na tigre na nagkukubli sa balat ng maamong tupa. Wika pa ni Alvaro. Kinilabutan noon yung tsuhin ko. Kaya yung pagnanais nitong kaibiganin si Mang Emong ay bigla ring nawala. Simula nang malaman nga ni Tito yung bagay na yun sa lalaki. Sa tuwing nakikita niya ito ay nakakaramdam na siya ng kaba. Natataranta rin si Tito tuwing nakakasalubong niya ito. Gayong naiisip raw niya na baka bigla siyang atakihin ito kahit na may araw pa. Lumilis na lamang siya ng kanyang daan kapag nagkakaganoon. Hanggang isang gabi nga noon, naghahanda na sana si Tito Dindo upang matulog. Ngunit may narinig siyang mga pagyabag sa labas ng bahay. At inakala nga niya yung kaibigan niya ito na baka gising pa at lumabas lamang ng bahay. Kaya tinayaan na lang muna daw niya. Ilang minuto yung nakaraan ngunit napagtanto ni Tito na parang pabalik-balik nga yung mga pagyabag na kanyang nauulinigan. Nagtataka na rin siya at bigla nga siyang kinabahan sa hindi niya malamang dahilan. Nagpa siya noon si Tito Dindo na sumilip sa bintana ng kwarto kung saan nga ito natutulog. Pero wala naman siyang nakita. Minatsyagan pa nga niya yung paligid hanggang sa naging tahimik na ito. Sino kaya yung umaligid sa labas ng bahay? Baka magnanakaw at may masamang balak. Sabi pa nga ni Tito sa kanyang sarili. Sa pag-aakalang may umaligid na magnanakaw, ay nagpa siya nga yung tsuhin ko noon na lumabas ng bahay. Tinignan pa nga raw niya yung kwarto ni Alvaro at nakita nga niya itong mahimbing nang natutulog. Dumiretso na lamang si Tito sa may kusina at kumuha daw ito ng itak. Hindi man siya sigurado kung ano nga ba yung makikita niya roon, ngunit naisip niyang mas maigi nang maghanda kung sakali man. Nang nakalabas na nga si Tito Dindo, nilibot kaagad niya yung paligid ng bahay. Ganoon na lang nga yung kanyang pagtataka gayong wala naman siyang nakitang taong umaaligid. Maglalakad na sana siya pabalik sa loob ng bahay. Pero natigilan siya nang may maaninag siyang taong nakatayo sa hindi kalayuan. Tinanaw niya yon ng maigi
at may napagtanto siya ng mga sandaling yon. Mukhang si Mang Emong yan ah. Ano kaya ang ginagawa niya riyan ng ganitong oras? Bulong pa raw ni Tito sa kanyang sarili. Nang gumalaw nga yung taong yon, ay bahagya namang nagtago si Tito. Mabuti na nga lang at may mapagtataguan siya sa bahaging yon para hindi kaagad siya makita ng naturang tao. Minatsagan nga niya ito hanggang sa makumpirma nga niya na si Mang Emong yung taong yon. Nakaramdam ng takot si Tito nang mapansin ito na nagbabaga yung mga mata ng lalaki at parang wala ito sa kanyang sarili. Nagdadalawang isip naman yung tsuhin ko kung mananatili ba siya sa kanyang pinagtataguan o aalis na nga doon dahil baka mahuli pa siya ni Mang Emong sa kanyang kinaroroonan, lalo na't naglalakad raw ito papalapit sa kanya. Kalaunan, napagpasya na nga ni Tito na umalis na nga doon bago pa tuluyang makalapit sa kanya si Mang Emong. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay ni Alvaro, pero nagulat si Tito nang marinig na may mabibilis na mga pagyabag na humahabol sa kanya. At nang lingunin nga niya, nakita niyang hinahabol siya ni Mang Emong. Noon lang din nakita ni Tito ng malinaw yung anyo ni Mang Emong. Anong gagawin mo sa akin, Mang Emong? Tanong pa raw ni Tito sa mabalahibong nilalang na humahabol sa kanya na alam na nga niyang si Mang Emong. Nang lingunin daw niya ito, ay napangiti pa raw ito. At walang ano-ano, inangilan daw siya nito at akmang susugod na nga ito sa kanya nang biglang natigilan yung aswang nang marinig yung boses ni Alvaro. Yung tsuhin ko naman daw noon ay natigilan na rin. Mang Emong, hindi porket dayo dito yung kaibigan ko ay gagawan mo na ng masama. Pakuyugin ka ulit ng mga tao kapag may ginawa ka ulit na hindi maganda. Wika pa nga ni Alvaro. Nagtaka si Tito Dindo kung bakit bigla na lamang umatras yung aswang na yon, na parang nagdadalawang isip daw itong ipagpatuloy yung kanyang pagsugod kay Tito. Tandaan po ninyo kung bakit naririto pa kayo sa baryong ito. Kung hindi nyo po kayang pangatawanan yung inyong pangako, pwede naman po kayong umalis na dito, kaysa naman pagtabuyan na naman kayo ng mga tao dahil sa ginagawa mo. Dagdag pa nga ni Alvaro noon. Napaangil yung aswang, kaya't napatras din yung tsuhin ko at saka nagpatuloy sa pagtakbo papalapit sa kanyang kaibigan. Nakita naman niyang parang galit na galit si Mang Emong, pero nagpipigil lang daw ito. Kaya't natakot rin si Tito. Hindi niya kasi alam kung anong posibleng gawin ito. Ilang sandali pa raw silang natahimik noon hanggang sa mabilis namang tumakbo si Mang Emong palayo. Nang wala na nga yung aswang na yon, nagpasya silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pinagsabihan naman ni Alvaro yung tsuhin ko na sa susunod ay wag nang pansinin yung mga naririnig na yabag sa kanilang paligid, dahil baka maging biktima pa siya ng lalaking yon na naghahanap lang din ng bibiktimahin. Alam ng mga tao na gumagala si Mang Emong tuwing gabi, kaya't halos lahat sa kanila ay hindi nga lumalabas ng bahay. Napatanong rin yung tsuhin ko noon tungkol sa sinabi ni Alvaro tungkol kay Mang Emong. Sinabi naman sa kanya ng kanyang kaibigan ang ipinangako ng lalaki na wala siyang bibiktimahing kababaryo nila kapalit ng pananatili niya roon. May grupo daw kasing handang pumatay sa kanya sakaling gawin niya yon. Takot rin daw marahil ito. Nakaabang lang kasi sa kanya yung grupong tumutugis ng aswang na malapit lang din daw sa kanilang baryo. Napag-alaman din ni Tito na matagal na palang pinapaalis si Mang Emong dahil nababahala na nga yung mga tao na baka meron itong gawin. Pero hindi pa rin daw ito umaalis. Wala naman kasing nabibiktima ito sa kanilang baryo at hindi rin daw nila alam kung saan nga ba ito naghanap ng kanyang magiging pagkain. Tumango na lang si Tito noon at sinabing mag-iingat na lamang siya. Napabuntong hininga na lang din daw silang dalawa noon at parang doon pa lang daw kumalma yung tsuhin ko dahil talagang natakot daw siya sa kanyang engkwentro kay Mang Emong. Akala niya ay katapusan na rin daw niya. Mabuti na nga lang at dumating si Alvaro. Simula ng gabing yon, tuwing may naririnig ng ingay sa paligid yung tsuhin ko ay hindi na rin daw niya pinapansin. Nakikita pa rin daw niya si Mang Emong,
pero umiiwas na rin daw ito sa kanya. Nagtagal din ng halos 6 na buwan yung trabaho ni Tito bago nga ito nagpasyang tumigil na at bumalik na lamang sa kanilang baryo upang mag-alaga ng mga hayop na siyang pagkakakitaan nito. Wala na rin siyang naging balita kay Mang Emong dahil hindi na rin siya nagtanong pa sa kanyang kaibigan tungkol doon at wala na rin naman daw itong nakukwento. Dito ko na nga rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po.